Hello guys! Good morning sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, ay yung pag-uusapan natin at isi-share ko sa inyo kung nagkakaroon ba ng expiration dito sa aking mga paninda. So may nagtatanong kasi guys, kung hindi ba na-expire yung aking mga paninda kasi lagi daw akong namimili tapos marami daw yung binibili ko. So ang dami kong stocks. So, yun yung isi-share ko sa inyo guys kung nagkakaroon ba tayo ng expired sa ating mga paninda. So, bago ang lahat guys, thank you so much pala sa ating mga bagong subscribers, sa ating bagong supporters. Maraming salamat sa inyo, sa ating mga kaibigang mga kapwa vlogger, mga kapwa sari-sari store owner. So maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta guys. So ayun yung ating pag-uusapan ngayon. Wait lang, ayusin ko lang. So unang-una guys, syempre hindi talaga maiwasan sa isang tindahan, sa isang sari-sari store na magkaroon ng expiration yung mga items na paninda natin. So, yun. So, isi-share ko sa inyo guys kung ano yung mga items na madalas na nagkaroon ako ng expiration na hindi talaga maiwasan. So, kasi yung tinatanong sa akin ay itong mga dilata. So, hindi ba daw na-i-expired yung ating mga dilata kasi marami kasi akong binibili ng mga dilata guys. So, unang-una, yung mga dilata ay matagal siya mag-expire. So, mahaba yung kanyang expiration guys, yung mga dilata. So, hindi tayo nagkakaroon ng expired niyan. At, mabenta naman siya. Mabintang-mabinta yung mga dilata natin, yung mga sardinas, lalo na yung mga sardinas, mga tuna at corned beef. Yung hindi lang masyadong mabinta sa akin itong century tuna at saka itong bago kong binili. Yung star, yung star embutido, yun hindi siya masyado kasi bago ko lang din yan binili. So pag ganyan na hindi masyadong mabinta, ay bumibili lang ako ng tag-2 peraso guys. Yan lang ginagawa ko pag hindi siya masyadong mabinta. Tapos, yung ating noodles, hindi rin ako nagkakaroon ng expiration ng noodles kasi unang-una ay mabinta siya. Pangalawa ay tinitingnan ko talaga yung kanyang expiration pag bibili ako. Tapos kasi nagkahalo-halo na yung mga stock nila, merong matagal pa, merong madali na lang mag-expire yung may bago, may luma, nagkahalo-halo kasi kaya tinitingnan ko talaga kung alin yung mas matagal na expiration. Tapos control ko lang din yung binibili ko na mauubos lang siya ng 1 linggo. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng expiration sa noodles. Tapos sa mga biscuits guys, minsan pag hindi ko napapansin ay nagkakaroon tayo ng expiration sa mga biscuits. Kung hindi nyo napapansin guys, minsan pag bibili tayo, yung nauna nating bili, ayun pa yung matagal mag-expire kaysa dun sa nabili nating bago. So napapansin nyo ba yan guys? Kasi ako napansin ko. Kasi tinitingnan ko kasi, first come, first serve tayo. So pag may bago akong binili, tinatanggal ko yung luma. Yung pinapailalim ko yung bago kong binili. So, bago ko siya ilagay, tinitingnan ko yung expiration date niya. So, yun napapansin ko yung una kong binili, ayun pa yung mas matagal na mag-expire. Kaya, ganun, tinitingnan ko talaga na kung kailan yung mag-expire yung ating mga biscuits. Pero hindi pa rin maiiwasan talaga na magkaroon talaga ako ng expired sa biscuit. Pero okay lang naman kasi pag ganun ay kinakain na lang namin. Kami na lang yung kumakain sa mga ganyan. Hindi naman sumasakit yung tiyan namin at hindi rin kami kasi para may pa naman yan guys, 'di ba? Mga 1 month yata ganyan. May pa siya extension na
Tapos sa ating so sa mga tinapay naman ay okay lang siya na masisira siya kasi pwede naman natin siyang palitan. So pinapalitan naman nila yung mga yung inaamag na tinapay. So ano nga ba yung madalas na magkaroon ako ng expired na items? So yung mga madalas na mag-expired sa akin guys ng mga items, yung hindi siya masyadong mabinta. So ganoon naman talaga pag hindi siya masyadong mabinta ay lagi tayong nagkakaroon ng expired talaga siya. Talaga. Kahit ano lang yung binibili ko guys, 2 peraso, 3, ganun pa rin nagkakaroon pa rin siya ng expiration. So ano nga ba yung items na yun? So unang-una yung Eden cheese. So bumibili lang ako ng Eden cheese na maliliit guys na 2 peraso or 3. Pero nagkakaroon pa rin ako ng expiration. So nung nakaraan ay nagkaroon ako ng expiration nun, 2 peraso. At yung mga palaman sa tinapay guys, no? Yung Lady's Choice, hindi ko kasi napansin guys. Dapat ay gagamitin ko sana yun nung kaso nakalimutan ko rin at hindi ko napansin. Kaya nagkakaroon tayo ng expiration. So malaking Lady's Choice yun guys. Kaya nagamit namin siya ay kalahati lang. So hindi rin namin naubos kasi bihira lang din kami gumagamit ng palaman sa tinapay. So tinapon ko na lang yung kalahati. At yung yung cheese whiz. Kasi isang tao lang din naghahanap ng cheese whiz. So pero hindi naman siya nasayang kasi ginamit namin. So yung isa ay binigay ko ni mama. Yung 3 kasi siya guys. Ang 2 ay nagamit ko pang palaman ng tinapay. So okay pa naman siyang gamitin. So nung nag-expire na siya guys, saka pa may naghahanap. So wala na akong naibigay kasi na-expired na. At yung ating Lady's Choice, yun, nagkakaroon din ako lagi ng expired niyan. Tapos yung Yakult din guys, isang pack lang binibili ko ng Yakult kasi nga yung expiration ng Yakult ay 1 buwan lang. 'Di ba yung Yakult 1 buwan lang. Pero nagkakaroon pa rin ako ng expiration kasi yung customer natin minsan lalakas siya, minsan hindi. So may time na ganun talaga. Kaya pag mabilis mag-expire, maaabutan ka talaga ng expiration. Pero pag iniinom na lang namin, ginagamit na lang namin pag nag-expired na siya. Kami na lang gagamit para hindi naman siya masayang talaga. So yun, at itong mga ating mga tomato sauce. So bumibili lang ako ng tomato sauce ng 1 piraso guys, isang tomato paste, isang tomato sauce. Yun yung ginagawa ko, isa-isa lang kasi bihira lang talaga may maghahanap. Kaso minsan ay magkaroon pa rin ako ng expired talaga. So yun. At minsan yung yung Tausiam, so may nasi-share na ako niyan na about sa Tausiam guys, na hindi pa siya expiration. Hindi pa siya umabot ng expiration pero inaamag na siya. So minsan kasi pag inaamag, parang may mga uod-uod na yung Tausiam. Kaya yun, may time din kasi na lalakas siya, may time din na hindi. Ganon din yung ng Tausiam, kaya nagkakaroon din ako ng niyan, sira. So hindi ko siya pag yung Tausiam ay masisira, ay malulugi ka talaga kasi hindi mo naman siya magagamit. Matatapon lang talaga siya. So yun. Tapos yung sa Sitsurya naman, so minsan ay nagkakaroon din ako ng expired sa Sitsurya. Pag lalo na yung Sitsurya na hindi malakas. Kasi nakabili ako ng yung yellow na na super crunch, hindi siya kasi masyadong mabinta. So naabutan ako ng expiration nun. Pero ayun, kinain na lang din namin. Kasi okay pa naman siyang kainin. Tapos sa ating mga guys, ito, nakikita yung ating mga dato puti, silver swan, yung crispy fry at Knorr cubes. Yan. So, yan guys ay hindi naman tayo nagkakaroon ng expiration yan kasi matagal naman siya mag-expired at malakas naman siya.
So, hindi tayo nagkakaroon ng ano niyan, at hindi tayo nalulugi. So, nalulugi lang ako nito guys, lalo na yung Nor cubes, nung kinain ng aking mga alaga. Hindi ko napapansin guys kasi nakasabit yan doon sa may katabi ng Ajinomoto. Diyan ko sinasabit yung Nor cubes ko. So, hindi ko napapansin. Akala ko may laman pa. Yan. Yun pala pa, nung may bumili, ay wala na palang mga laman yung iba. So, ang daming kinain guys. Ang daming nalugi sa akin. Kaya yan, dyan ko na siya nilagay. Kasi, inaano pala nila dyan. So, yan. Pati yung mga ano natin, mga magic sarap, bitsin, yan, okay naman siya kasi napakalakas naman ng ating mga magic sarap. At ito lang guys yung nagkakaroon tayo. Wait lang. So, ito, meron akong binili na breadcrumbs. So, meron kasi naghahanap nito. Isang beses lang. So, bumili ako. Kaso wala nang bumili ulit. So, siguro ako na lang gagamit nito bago mag-expire. So, malapit na siya sa August na yung kanyang expiration. So, gagamitin ko na lang ito para hindi masayang. So, yan. So, sa ating mga cup noodles naman, nung una ay nagkakaroon ako ng expired niyan guys. Pero yun, kami lang din yung gumagamit pag ganun. Pero ngayon ay okay naman, hindi na ako nagkakaroon ng expiration. At inokontrol ko na lang pag hindi siya masyadong malakas. Hindi siya kalakasan. So, bumibili lang ako ng isang peraso, tag-iisang peraso. So, ngayon guys ay tatlo lang to yung aking binili. Isa-isa, bawat flavor. Kasi, parang humina siya. So, bumili lang ako ng tag-iisang isang spicy spicy na beef at isang spicy na seafoods at itong isang jangkong. Yan, ganyan lang yung ginagawa ko guys para hindi tayo magkaroon talaga ng expiration at hindi tayo malulugi ng malaki. So yung iba okay naman, hindi naman tayo nagkakaroon ng expiration ng ibang items, lalo na yung mga items na matagal mag-expire. So yun guys. So sa itlog naman natin, nagkaroon lang ako ng isang beses na merong nagbalik sa akin ng 2 perasong itlog kasi nasira daw. So pinalitan na lang natin din ng 2 peraso. Pero so far yung iba ay naubos naman siya at wala namang yung mga kasama nun. Naubos naman siya at wala namang nagreklamo at walang nagbalik. So okay naman. Yan. So yun guys, yun lang yung mai-share ko sa inyo. So ingat-ingat na lang tayo sa ating mga paninda na hindi masyadong mabinta. So control lang tayo at bibili lang tayo ng konti para hindi masyadong malaki yung ating lugi kung sakaling magkaroon tayo ng expired. So yun. So dapat kontrolin lang natin yung ating mga bibilhin na paninda kung pakiramdaman natin kung malakas ba siya or hindi. So yun lang guys yung aking mai-share sa inyo at mai-update sa inyo ngayon. Thank you so much ulit sa inyong panonood. Bye bye!